Good morning sa lahat. Tara, basa tayo na ating libro guys. Magandang Balita, Biblia. 25 November 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Juan chapter 11, ang pagkamatay ni Lazaro. Pakisabayan ako ng basa nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Huwag muna natin pansinin yung mga balita ngayon sa atin sa mga dumadaan natin sa YouTube dyan at madidistract lang tayo. So, diretso lang tayo ng basa. Juan chapter 11 verse 1. Sa bayan ng Betania ay may isang taong nagkasakit, siya si Lazarus na kapatid ni na Marta at Maria. Verse 2. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon. At pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, verse 10, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Verse 4, na marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Verse 5, mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Verse 6, gayon man, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. Verse 7, pagkatapos nito sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. 1 chapter 11 verse 8. Sumagot ang mga alagad, Guro, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga pinuno ng mga Hudyo? Bakit pupunta na naman kayo doon? Verse 9, sinabi ni Jesus, hindi ba't may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Verse 10, subalit natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala na siyang liwanag. Verse 11, idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro, pupunta ako upang gisingin siya. 1 chapter 11 verse 12. Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya, sagot ng mga alagad. Verse 13, ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Oh. Palitin ko lang, verse 13, ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Verse 14, dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Verse 15, ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon upang kayo'y sumampalataya sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Verse 16, niyaya ni Tomas na tinatawag na kambal ang kanyang mga kasama, sumama tayo sa Guro, mamamatay tayong kasama niya. Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. 1 chapter 11 verse 17, pagdating ni Jesus nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Verse 18, may 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania. Verse 19, kaya't maraming taga Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Verse 20, nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Verse 21, sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Verse 22, subalit nalalaman kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Verse 23, muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Verse 24, sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya mabubuhay muli sa huling araw. Verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalatay sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Verse 26, at sinumang nabubuhay at sumasampalatay sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniwala ka ba sa sinabi ko? Verse 27, sumagot siya, Opo, Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo at naniniwalang kayo nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na paparito sa daigdig. Tumangi si Jesus.
Juan chapter 11 verse 28. Pagkasabi nito, umuwi si Marta, tinawag niya si Maria at binulungan, naririto na ang guro at ipinapatawag ka. Verse 29, pagkarinig nito ay nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Verse 30, wala pa si Jesus sa nayon, naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Marta. Verse 31, nang makitang si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Hudyong nakikiramay sa kanila. Akala nila ay pupunta siya sa libingan upang umiyak. Verse 32, pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Verse 33, nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban. Nang makita niyang umiiyak si Maria pati ang mga Hudyong kasama nito. Verse 34, saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, halika kayo at tingnan ninyo. Verse 35, tumangi si Jesus. Verse 36, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Verse 37, sinabi naman ng ilan, napagaling niya ang bulag, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling binuhay si Lazaro. 1 chapter 11 verse 38, muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Verse 39, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus, ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Verse 40, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Verse 41, kaya't inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako. Verse 42, at alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Verse 43, pagkasabi nito ay sumagiyaw siya, Lazaro, lumabas ka. Verse 44, lumabas nga si Lazaro na nababalot ng tilang panlibing ang mga kamay at paa. May nakatakip ring tela sa mukha, inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Ang balak laban kay Jesus. 1 chapter 11 verse 45, marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa kanya. Verse 46, ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Verse 47, kaya tinapon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Kanilang sinabi, ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Ulitin ko yung verse 47 guys. Kaya't 1 chapter 11 verse 47, kaya't tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Kanilang sinabi, ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Verse 48, kung siya pababayaan natin magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang templo at pahihirapan ang ating bansa. 1 chapter 11 verse 49, ngunit ang isa sa kanila, si Caiphas, na siyang pinakapunong pari noon, ay nagsabing, wala kayong alam. Verse 50, Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa? Verse 51, hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng taon na iyon, ipinahayag niyang dapat mamatay si Jesus alang-alang sa kanilang bansa. Verse 52, upang tipunin ang mga nakakalat na mga anak ng Diyos. Verse 53, mula noon, pinag-isipan na nila kung paano maipapatay si Jesus. 1 chapter 11 verse 54, dahil dito, si Jesus ay hindi nahayagang naglingkod sa Judea. Sa halip siya nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad. 1 chapter 11 verse 55, nalalapit na ang pista ng Paskwa.
Maraming tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Verse 56, hinahanap nila si Jesus sa templo at sila nagtatanungan, ano sa palagay ninyo, paparito kaya siya sa pista? Juan chapter 11 verse 57, ipinag-utos ng mga punong pari at ng mga pariseo na ipagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila. Bukas na itong chapter 12 guys. Kahapon naubusan tayo ng tinta sa ballpen, maraming kapalit ngayon. Tingnan mo, ang dami kong na-trigger, ang dami kong ballpen ngayon. Ito gamit natin. Okay. Ano bukas? 26. For 26 November 24. Nawa matapos na natin to bago guys, bago matapos ang taon. Tiwa, konti na lang naman talaga eh. Ilan na lang yung tirang pages. So. Nawa kaya na to ng 1 month. Bye everyone. God bless.